Dalawang video yung nagpaluha ng mata ko. Kaya mahirap mag-scroll ng TikTok bago ka matulog kasi parang didibdibin mo yun pag nakakita ka ng ganitong video. Unang video, tong biker na to sobrang nipis ng katawan pero katapang. Parang ang dali sa kanyang manakit. Hindi ko alam kung bakit nag-away sila. Pero ito, ang lakas ng pamigil niya. 2 beses siya sinapak nitong bata na to. Hindi siya pumalag. Ako, naiyak ako kasi iniisip ko yung anak kong lalaki. Kalmado lang to eh. Parang tinanggap niya lang. Naisip ko, meron kayang naranasang ganito yung anak ko, tapos di lang siya nagsalita kasi kalmado siya, kagaya niya. At bakit may mga ganitong bata na parang ang daling magpalipad ng kamao sa mukha ng ibang bata? Nakita ko tong video, ito yung caption, kahit di ka pumalag boy, ikaw pa din yung pinakamatapang sa amin. Kasi parang awang-awa yung mga tao dito sa kanya. Di hamak mas malaki at malapad ang katawan niya, pero hindi niya piniling maging violent. Kaya alam niyo, lagi kong kinakausap yung mga anak ko, kahit feeling ko pagod na silang kausap ako kasi gusto ko lahat kwento nila sa akin, ganun. Kasi ayokong dumating sa point na may nangyayari na pala sa anak ko tapos hindi ko alam. Pangalawang TikTok na nagpaluha sa akin. Kasambahay, pinaupo sa hiwalay na mesa habang kumakain ang pamilyang kasama niya sa Jollibee. Isang baso lang ng soft drink ang binigay sa kanya. Isipin niyo to ha. Afford mong magkasambahay. So, it means meron naman kayong mga dissenting trabaho. And nasa Jollibee kayo na ang meal ay 100 plus or less than 100. Meron ng meal sana si kasambahay. Bakit hindi nyo man lang shiniran? Hindi nyo ba naisip yung kasambahay nyo may feelings, may pakiramdam sila? At sa tahanan nila, special din sila. Nanay sila ng mga grupo ng kabataan. Asawa sila. Anak din sila. Baby din sila ng isang magulang. Tao sila. Kwento sa akin ng kasambahay ko dati, meron siya naging amo. Sa sobrang kuripot ng amo niya sa pagkain, tinik na lang halos yung tinitira sa kanila or buto-buto. Tapos, in-expect na pwede na silang mag-ulam ng toyo kasi may kanin naman. Pag mag-SM daw yung mga amo niya, sasabihin sa kanya pagkakain na, ikot-ikot ka muna dyan sa mall. Ikot-ikot ka muna, kakain muna kami. Hindi siya isasali sa kain. And dahil taga-probinsya siya, baka mawala siya. Doon na lang siya, tatayo lang siya doon sa labas ng restaurant. Kaya nung naka-experience siya ng maalwan na kain sa amin, sabi niya, hindi niya alam na pwede palang ganun na busog din ang kasambahay. Kasambahay means kasama sa bahay. They should be treated as family, not slaves.